Okay. Good morning po. Good morning. Pakisabi sa katabi mo, masaya ako nandito ka. Alright. At salamat po dahil alam ko po busy po kayong sa araw po na to. Tama? No, marami po ang pinagkakaabalahan po natin. Pero salamat po at non-negotiable sa'yo ang pagsamba. Tama? No? Walang po pwedeng pumantay, sabi. Kasi yung ating ginagawa kanina, hindi yun pag-awit lang. Pagsamba po natin yun eh. Tama? Na walang kapantay. At pinapakita ng buhay mo na si Jesus talaga, walang kapantay. Diba po, no? Hindi kayang pantayan ng kahit ano. Kaya yung inaawit mo kanina, totoo sa sarili mo, totoo sa puso mo. Eh. No? Na sa araw pong ito, wala tayong ibang inuuna kundi ang ating pananambahan sa Panginoon. Amen? Si Lord naman nangako na idinaragdag niya sa atin ang ating mga pangangailangan. Huwag tayong matatakot sa buhay. Diyos po ang sumasa atin at kasama po natin. Huwag tayong matatakot. No? Huwag tayong mababahala, huwag tayong mangangamba. Kasama po natin ang Panginoon. No? Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Kung nanatili siyang tapat sa mga nagdaang buwan at araw at linggo, mananatili pa rin siyang tapat ngayon at sa mga susunod na araw, linggo at buwan at taon. Sapagkat ang Diyos po hindi nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Amen po ba doon? Kaya magandang umaga po sa inyo. Good morning. Kumusta po ang inyong tulog? No? Ha? Sino dito natulog ng maaga? Parang wala na akong natutulog ngayon ng maaga. Puro kanina, nag-usap-usap kami kung anong oras natulog yung mga manggagawa po natin. May natutulog ng 1:00, 2:00. Sabi ko, ano ginagawa nyo ng ganong oras? No? Pero siguro hindi sila makatulog. Pero salamat. At kahit puyat yung iba natin manggagawa, pinanindigan nila. Nandito po sila at naglilingkod po. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord sa mga ministers po ng simbahang ito? Salamat sa Panginoon sa kanilang buhay. And I would like to greet also yung mga kapatid po natin sa online. Kasi po meron po akong Bible study every Friday. Talagang ang vision po ng ating simbahan doon ay hindi lang siya Bible study, kundi maging online church. Kasi po ang mga kasama po natin dito ay mga nasa ibang bansa. At gusto ko lang pong batiin ng mga kapatid po natin na si Leonie Escobar Soto. Okay, palakpakan po natin si Lord. Siya po ay nasa China. Okay? Si An Mayang. Siya po naman ay nasa Hong Kong. Okay, palakpakan po natin si Lord. Si Tess Arellano, nasa Hong Kong. Good morning po sa inyo, mga kapatid namin dyan sa ibang bansa. At si Jody Galamora from Tondo, Manila. Ito, taga Tondo lang po ito. Okay. Salamat po sa Panginoon sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi lang nakukulong sa 4 na haligi ng simbahang ito, kundi binuksan ni Lord yung platform ng social media na dun sa social media, ito po yung greatest harvest field nowadays eh. Ito na po yung matinding ano talaga, field ni Lord pagdating sa pag-abot po sa mga kaluluwa. Kasi according sa pag-aaral mula matanda hanggang bata, nag-online, may social media. Di ba po, no? At hawak-hawak nila po nila kahit nasan sila, pwede nilang makita, pwede po silang maabot. In fact, marami na pong naabot po ng ating pong simbahan by the grace of God. Yung page po natin, from 12,000 po yun, naging 44,000 bigla. Sa dami po ng mga nagko-comment, nag-likes at nanonood po ng ating pong online service. Yun po ay biyaya po ng Panginoon po sa atin. Amen po ba doon? Amen po ba? Okay, bago po ako magbahagi ng salita ng Diyos, may pakiusap lang po ako sa inyo. Sabi mo nga sa katabi mo, makikinig tayo ngayon. Okay? Walang magdadaldalan, walang tayo ng tayo, walang mga ekstrang kilos. At mag-pay attention po tayo. Makikinig po tayo ng maayos sa mensahe po ng Panginoon. Amen? Nang meron pong kaseryosohan. Hallelujah. Ngayon po ay December 24, so tomorrow ay Christmas na. Ang mga tao po ay sobrang busy. Okay? Bukas po may service po pala tayo ha. No? Napaka-busy po ng tao. Sobra. Sa sobrang pagka-busy, minsan na neneglect na natin yung dahilan kung bakit ba tayo nagiging busy. Kung bakit po tayo sobrang naghahanda. Amen. Sa pagpasok ng taon, ng Pasko, I mean.
At karamihan po sa atin, meron tayong pagkakaalam pagdating sa Christmas, it's about the love of God. Of course, siyempre. Amen po ba doon? Ito ay pag-ibig ng Diyos. Every time we think of Christmas, pag naiisip po natin ng Pasko, naiisip po natin yung pag-ibig po ng Diyos sa sangkatauhan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amen po ba doon? No? It is a sign ng pag-ibig ng Diyos sa langit na more than 2,000 years ago, ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak para po sa atin. Pero naisip niyo po ba, sa kabila ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, bakit ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para ipadama ang kanyang pag-ibig? Bakit? Yes, alam natin ang dahilan ng lahat ng ito ay pag-ibig ng Diyos. Ang Kapaskuhan ay patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Pero naniniwala din ako, meron tayong iba't ibang mga expressions pagdating sa pagpapakita ng ating pag-ibig. Amin po ba doon? Pero naisip niyo po ba, bakit kailangan pang ibigay yung kanyang kaisa-isang anak para i-express ang kanyang love sa atin? Tama po ba doon? Hallelujah. Yes, mahalaga na we know that God loves everybody, pero ano ba ang agenda? Bakit ang kanyang bugtong na anak ang kailangang ibigay para ipadama at ipakita ang kanyang pag-ibig sa atin? Tama pa ba doon? Kailangan maintindihan natin lalo ito para yung Pasko sa atin, mamakat sa ating bungo. Hallelujah! Diyan ba tayo? Ano yung agenda ng langit? Bakit si Kristo na ating Panginoon, ang kaisa-isang anak ng Diyos, ang ibinigay para ipakita, sabihin, ipadama, iparanas sa atin yung kanyang pag-ibig. Pwede naman sa ibang kaparaanan. Bakit po? Kasi po, ang pinaka-agenda ng langit, kung bakit ibinigay ng Diyos ang kanya kaisa-isang anak, yun ay para maibalik, magkaroon ng reconciliation sa pagitan ng Diyos at ng tao. Amen. May panunumbalik, may mabubuong relasyon muli. Amen po ba doon? Sapagkat nais ng Diyos na ang tao ay makasama niya sa pangwalang hanggan. Yun po ang dahilan. Kaya ang agenda ng langit ay mensahe ng pagkakasundo sa pagitan ng Diyos at ng tao. Gusto ko pong basahin po natin itong nakasulat po sa 2 Corinthians chapter 5, verses 18 to 21. Okay? Open your Bible in 2 Corinthians chapter 5, beginning in verse 18. Nakalagay po dito. Sige po, na-flash na po pala yung title ko. So our topic for today is entitled, Muling Ibalik. Okay? Muling Ibalik. Okay. Sabi po rito, in 2 Corinthians chapter 5, verse 18, beginning in verse 18, all this is from God. Tatalakayin natin, ano tong all this is from God? Who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sin against them. And He has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors. As through God, we're making His appeal through us. Though God, we're making His appeal through us, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Now, let me give you a little bit background from this passage, no? Ito pong 2 Corinthians chapter 5. Of course, pag sinabi natin 2 Corinthians, meaning merong first book. Merong 1 Corinthians. Sa Bible mo ba merong 1 Corinthians? Sure ka? Okay. No? At ito pong book na to, it was written by Apostle Paul. Si Apostol Pablo po ang sumulat. Ang first book po ng Corinthians, tandaan po natin, pag binasa mo po yon, mapapansin mo, ang kausap dito ni Apostol Pablo, ang mga Kristiyano. Mostly sa kanyang mga diniscuss po doon, mga mananampalataya. Bakit? Kasi po, sa unang aklat po ng Korinto,
malaki ang sigalot ng mga Kristiyano. Amin po ba doon? Nandiyan ba tayo? Sa first book, marami pong naging problema. Nagkaroon ng kapagkakabahabahagi, pag-aaway, pagsisiraan, inggitan. Sa church na to, maraming pasaway. Pag binasa mo yon, lagi yon. Si Apostol Pablo, kaya nga sa 1 Corinthians 13, dito niya tinuro yung love eh. Are we getting this? No? Ang mga Kristiyano ay nagiging karnal. Yan po yun sa aklat po ng unang Korinto. So maraming pasaway na Kristiyano, kaya sumulat siya ng unang aklat ng Korinto. Pasaway, ibig sabihin ng pasamay, Hamas. Alam niyo ba ibig sabihin ng Hamas sa Hebrew? Violence, mapaggawa ng gulo. Salamat sa Panginoon, walang Hamas dito sa simbahan natin. Amen mo nun? No? Kaya palagi po silang pinagsasabihan ni Apostol Pablo sa unang aklat. At tinuro nga dito ni Apostol Pablo, kahit grabe yung faith mo, galing mo mag-speak, nagtatangs ka, wala ka namang pag-ibig, yun po yun. Bakit? Kasi lagi pong nag-aaway-away yung mga mananampalataya po doon po sa Korinto. Are we getting this? Andiyan po tayo? And then dito po sa second book, dito na po sila nagkasundo at nagsisi. Okay? Ito na po yon. Nahimasmasan na. Kaya ang ibinalangkas po dito ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians ay patungkol sa kapayapaan, pagkakaisa, at pagkakasundo. Kaya niya binanatan yung 2 Corinthians chapter 5 about sa pagkakasundo. No? Now, ang theme ng book ng 2 Corinthians ay patungkol sa pagkakaisa. Mabuhay na may pagkakaisa. Tayong mga Kristiyano, of course, hindi natin naiiwasan, merong mga nagkakasakitan, tama? Nagkakagalit, nagkakatampuhan. Meron po ba dito nagkakatampuhan? No? At kung minsan kapag nasasaktan tayo, minsan nakakalimutan natin ng ating sarili kung sino tayo sa church. Tama po ba doon? Dito po sa book na to, ipinakita po rito kung ano yung kailangan po ng simbahan. Tayo po mga Kristiyano. Pagkapatawad sa mga taong nakasakit po sa atin at magkasundo. At ang sabi ni Apostol, let's move on. Let's move on. Bakit? Kasi po kapag pumasok talaga ang offense, po pwede itong maging trap sa atin para hindi po tayo makaabante bilang isang simbahan. Amin po ba doon? No? Kapag nagkaroon po ng tampuhan, halimbawa na lang, sa isang relasyon nagkaroon ng tampuhan. Di ba po may mga pangyayari, for example sa mag-asawa, inaabot ng linggo, buwan, walang usapan eh. Meron ba dito sa inyo, kapag nag-away kayo, hindi kayo nagpapansinan? Meron ba? Parang babait ninyo kahit nag-aaway kayo ah. Hindi, merong ganon. Umaabot ng linggo, buwan, talagang walang pansinan talaga. Amin po ba doon? Kasi alam mo, may galit siya sa iyo eh. Tama? Yung bang hindi ka pwede makapag-request sa asawa mo kahit kape? Wala. Alam mo na isasagot sa iyo eh. Magtimpla ka mag-isa mo. Siyempre, nag-away kayo eh. Totoo, kasi in other words, mahirap yung tao na may galit sa iyo at mahirap din na ikaw may galit ka sa tao. Apektado ka din eh. Tama po ba doon? Kapag ka meron taong nakasakit sa iyo o ikaw yung nakasakit, apektado ka pa rin. May galit ka sa tao, yung tao may galit sa iyo, mahirap din yun. Walang kapanatagan o kapayapaan sa ating kalooban. Andiyan po ba tayo? Kaya minsan tayong iniisip natin, magpatawad na lang. Kaya lang, sa atin, hanggang doon lang yon. Sige, patatawarin kita, pero hanggang dyan na lang. Di ka na mauulit, may record ka na sa akin. Ganyan po ba tayo? Pero sa Lord, tandaan po natin, sabi ng Diyos po sa atin, love one another in the same way that I have loved you. Sabi ni Jesus. Bakit? Kapag naintindihan mo, ang Panginoong Yesus, hindi lang siya nagpatawad. It is one thing to forgive, but another thing to reconcile. Kasi sa atin, pinatawad niya natin, pero parang wala na tayong agenda o plano na yung relasyon ay maayos muli. Si God, nagpatawad at pinagkasundo niya uli. Amen po ba doon? Nandiyan po ba tayo? Ang hangarin po ng Panginoon ay hindi lang po tayo para patawarin.
kundi pagkasunduin po tayo. Yun talaga yung highest form of love. Not just to forgive, but to reconcile. Ang taas nun, ang taas na level ng pag-ibig nun. Amin po ba doon? Andiyan ba tayo? No? Pagkasunduin po tayo. Maibalik uli yung relasyon. Kaya po ang title natin, muling ibalik. Pag sinabi natin muling ibalik, di ba may kanta nga niyan eh. Yung, muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Ay, sayang naman, meron bang yan? Sayang naman. Hindi, isipin mo, sa tuwing marinig mo salitang muling ibalik, anong unang pumapasok sa isip mo? Posible, merong hindi nangyari maganda nung una. Tama? Posible kung bakit nasira yung relasyon, merong hindi naging tapat. Kaya ang hangarin ng kanta ay muling ibalik. Anya po ba tayo? At ang ibig sabihin ng muling ibalik, hindi lang basta magpatawad, kundi mag-reconcile. Pag sinabi reconciliation, is about restoration ng relasyon. Ma-restore yung relasyon. Kasi masarap sa pakiramdam kapag meron kang maayos na relasyon. Amin po ba doon? Yung bang yung mga bridges na binurn ninyo ay inayos nyo muli? Tama? Hindi lang basta nagkapatawaran, kundi nagkasundo. Tama po ba doon? Naibalik yung magandang pagsasama. Ito po yung nais ng Panginoon na maging hangarin po natin sa bawat isa. Diba? Kaya nga tawag sa mga bata dyan bati na tayo. Diba? Nag-away, pero kapag nagkabati, hindi lang sila nagkapatawaran. Nare-reconcile sila, naglalaro uli sila. Yun po yun Amin po ba doon? So nais po ng Panginoon na pagkasunduin tayo. Pero una, dapat ipagkasundo muna ng Diyos ang tao at siya. Reconciliation. Sabi po dito sa binasa po natin, all this is from God. Okay? Ibig sabihin, yung previous verses niya, may ginawa ang Panginoon, niligtas tayo ng Panginoon, pinatawad tayo ng Panginoon, pinagkasundo tayo ng Panginoon, dahil kay Kristo, nagkasundo ang Diyos at ang tao. Amin po ba doon? Sabi niya, all this is from God who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Ano una natin makikita dito? Yung effort. Effort of reconciliation. Kapag walang nag-take ng initiative, walang unang humakbang, maaaring mapunta lang sa pagkakapatawaran pero hindi marerestore ang relasyon. Amen? Ang kagandahan sa Diyos, kapatid, hindi niya lang tayo basta pinatawad, kundi nireconcile tayo ng Diyos. Ibig sabihin, pinagkasundo tayo ng Panginoon sa Kanyang sarili. And all this is from God. Ang reconciliation na to, walang ibang nag-effort kundi si God. Siya ang humakbang para pagkasunduin ang tao at ang Diyos. Amen po ba doon? Ang Diyos ang una nag-take ng action sa pagkakasundo. Tandaan po natin, una po, kailangan maunawaan natin, ang nature ng Diyos, siya po ay banal. At ang tao naman ay makasalanan. Inherit po. Amin po doon? Pinanganak po tayong makasalanan. No? Ang tingin ng Diyos, tandaan mo sa kasalanan, ay kasuklam-suklam. Are we getting this? At dahil ang tao, siya gumagawa ng kasalanan, of course, siyempre yung puot ng Diyos na tama sa tao. Kaya ang kapahamakan, nasa tao rin. Andiyan ba tayo? Yes, mahal niya ang makasalanan, pero he hates sin. Kaya lang, kanino ba yung kasalanan? Saan ba na-transfer ang kasalanan? Nasa tao Ibig sabihin, pag pinarusahan niya yung kasalanan, hindi yung hayop tatamaan. Sana po nakuha niyo po yan. Tao po yung tatamaan kasi tayo po yung nagkakasala Tama ba doon? Tayo po ay makasalanan, ang Diyos po ay banal. Para ma-reconcile ng Panginoong Yesus, at magkaroon ng pagkakasundo sa pagitan ng Diyos at ng tao, kailangan basagin muna ni Jesus ang tatlong barriers. Kailangan masettle ang tatlong barriers.
Nagiging hadlang po yon sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ano po yon? Unang barrier yung spiritual death. May kamatayang spiritual. Ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 1, in the past, you were spiritually dead because of your disobedience and sin. In the past. Kausap niya dito mga mananampalataya. Noong una, patay kayo dahil sa inyong mga kasalanan. Hindi to patay sa physical, patay sa spiritual. Anong dahilan kung bakit ka namatay sa spiritual? Dahil sa pagsuway at sa kasalanan. So, kailangan ma-settle po yon. Unang barrier, spiritual death. Pag sinabi spiritual death, pahabang buhay na pagkawalay sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay banal at kung ang tao ay makasalanan, ay hindi sila po pwede na magsama. Hindi pwedeng itolerate ng Diyos ang kasalanan. Amin po ba doon? Pangalawa, ang tao ay hindi lang basta makasalanan, kundi alipin ng kasalanan. Slavery of sin. Ito po yung tatlong barriers po. Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 2, at the time you follow the world's evil way. Wala tayong magawa kahit gusto mo magpakabait, di ka makapagpatino. Bakit? Kasi nga, kontrolado ka ng kasalanan Amin po ba doon? You obey the ruler of the spiritual powers in space, the spirit who now controls the people who disobey God. So merong spirit, evil spirit na kumukontrol sa tao para suwayin ng Diyos. Alipin ka, ibig sabihin pinapapit ka. Pag sinabi ng kaaway, sige, bisyo na, wala ka na magagawa kasi kontrolado ka, slave ka. At sabi pa sa Bible in John chapter 8 verse 34, Jesus answered, I assure you, and most solemnly say to you, everyone who practices sin habitually is a slave of sin. Diba po, nung wala tayo sa Panginoon, talagang pinapractice natin, habit natin yung paggawa ng kasalanan Hindi natin makontrol yung ating sarili kasi nga alipin po tayo. So, unang barrier, spiritual death. Dahil ang kasalanan ay nasa tao at ang Diyos ay banal, hindi pwede magsama. Tama, kailangan masettle. Pangalawa, slavery of sin, ang tao ay nasa pagkaalipin ng kasalanan. At ang pangatlo, ang tao nasa kanyang puot ng Diyos. Kahit mahal ng tao ang sanlibutan, ang puot ng Diyos ay nasa kasalanan at ang kasalanan ay nasa tao. Amin po ba doon? Ang kapahamakan wala sa hayop, ang kapahamakan nasa tao. Kaya ang puot ng Diyos, pag bumagsak ito, tatama ito sa tao. Kaya sabi po sa John chapter 8 verse 34, sa Ephesians chapter 2 verse 3, all of us used to live that way. Okay, ganun tayo dati. Pero binago tayo ng Panginoon. Niligtas tayo ng Panginoon. Following the passionate desires and inclination of our sinful nature. At dati, sabi dito, by our very nature, we were subject to God's anger. Sa ibang translation, God's wrath. Just like everyone else, kasama tayo sa kinapupuutan ng Diyos. Noon yon. Yung wala pa si Kristo sa buhay po natin. Nung hindi pa tayo kinatagpo ng Panginoon, kasama tayo sa kinapupuutan ng Diyos. Yun po nakalagay sa Tagalog. Ang puot ng Diyos ay nasa tao sapagkat ang tao ay makasalanan. Just like, sabi dyan, just like everyone else. We were subject to God's wrath. But because of His grace, of His love, bawat barrier na yan, dinil ng Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit si Jesus ang ibinigay ng Ama para sa atin. Dahil si Jesus ang kailangan magbigay ng justice para mawala yung mga barriers. And all this is from God. Kapatid, una pa lang sinabi, yung effort ng reconciliation ay hindi galing sa'yo. Si God, si Jesus, ang gumawa para ang tao at ang Diyos ay magkasundo.
Amen po ba doon? No? Lahat ng ito ay galing daw sa Diyos. Kung bakit na ibalik tayo sa Kanya, lahat ng ito ay galing sa Diyos. Ang ating kaligtasan ay galing sa Diyos. Kung bakit tayo pinatawaran, all this is from God. Lahat ng ito ay galing sa Diyos. Ginawa ng Panginoon para sa atin. Imagine mo, ang tao ang may kasalanan. Tayo. Amin po ba doon? Tayo yung may kasalanan eh. Inargabyado natin ng Panginoon. Pero sa kabila ng lahat, saan ka nakakita? Ganda nito eh. Tayo yung nakagawa ng kasalanan, tayo yung nakargabyado, pero yung Diyos na siyang nasaktan natin, siya pa yung humakbang para magkasundo tayo. Hindi niyo po yata nakukuha siguro yon. No? For example, nag-away kayong magkaibigan, sinaktan mo siya, trinador mo siya, ginawa mo siya ng hindi maganda. Tapos yung kaibigan mo pang nag-i-initiate na magkasundo kayo, hindi ka lang pinatawad, gusto niya ma-restore ang relasyon yung dalawa. Saan ka nakakita ng ganon? Yung taong sinaktan, yung taong naargabyado, siya pa yung nagpatawad. At siya pa yung humawa ng okay lang bang magkasundo tayo? Na kahit alam mo namang guilty ka na ginawa mo talaga siya ng masama. Pero hindi ikaw nag-first move, kundi siya. Ang tao kung bakit na ibalik sa Diyos, hindi dahil sa iyo, hindi dahil sa ginawa mo. All this is from God. Ang nag-effort ng reconciliation, hindi ang tao, kundi ang Diyos. Dahil walang kakayanan ng tao na maibalik ang kanyang sarili sa Panginoon. Maliban ng Diyos, abutin niya ang tao. Kaya iniwan ng Diyos ang langit para abutin tayo. Pag hindi mo naiintindihan yung salitang reconciliation, yung i-restore yung relasyon, kapatid, hindi mo magiging personal na mensahe ito. Amen po ba doon? Imagine mo, siya yung inargabyado, pero siya pa yung may gusto na magkasundo tayo. Tama? Ang Diyos pang nag-reach out at gumawa ng daan para maibalik ang Diyos, ang tao, sa Diyos. Andiyan ba tayo? Kaya merong hindi natural ng tao makakabalik sa Diyos, hindi po. Kahit maging relihiyoso ka pa, kahit maging mabuti ka pa, sa bagsak na kalagayan ng tao, hindi niya kayang maibalik ang kanyang sarili sa Diyos. Sabi nga sa Bible, ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Walang sino man. Sabi rin sa Bible, lahat ng iyong mga mabubuting gawa ay pawang maruming basahan lang sa mata ng Diyos. So yung goodness mo, yung pagiging religious mo, kung yung pala ay hindi papasa sa pamantayan ng Diyos, edi ang tao magiging lost forever. Pero dahil mahal ng Diyos ang tao, siya ang nag-effort. Kasi nag-effort, siya yung unang humakbang eh. Siya yung nag-take ng action. Ano yung action? Iniwan ni Jesus ang langit para sa atin. Kasi nga, hindi tayo pwede makapunta ng langit eh. So yung nasa langit, di nang bumaba. Ay, matindi pa rito, siya yung nargabyado mo. Siya yung ginawa mo ng masama at guilty tayo doon. Pero dahil wala tayong kayang gawin, siya pa rin ang nag-reach out. Nagpatawad upang pagkasunduin ng tao at ng Diyos. Ma-restore yung relasyon na nasira. Sana po naiintindihan niyo po ito, no? Tingnan mo yung katanungan, parang hindi siya interesado. Gusto niya lagi niya, puro blessing ang topic natin eh. Ano? Ito po yung foundation po ng blessing. Pag hindi mo naiintindihan to, kapatid, hindi mo maintindihan ang blessing ni Lloyd. Amin po ba doon?
So, una yung effort. Nakalagay, pakibalik nga. All this is from God. Babalikan natin mamaya yung previous verses na yun. All this is from God. Pangalawa, execution of reconciliation. Kung iisipin mo pa, pwede naman sabihin ng Diyos na dahil mahal ko kayo, okay lang kahit di na ibigay yung aking kaya sa isang anak. Total, Diyos naman ako. Hindi akit na kayo sa langit. Pwede naman, tama? Diyos siya eh. Pero, hindi siya magiging just. Hindi siya magiging patas. Because the wages of sin is death. Amin po daw, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Para mabayaran ng kasalanan, kailangan may mamatay. Ibig sabihin, para magkaroon ng hustisya, kailangan mabayaran, kailangan may mamatay. At si Jesus po ang nag-execute nun. Grabe, no? Mamaya maintindihan mo, lahat pala talaga to biyaya lang. Kung sa, iba nag-execute pa eh. Nagpipinitensya, akala nila pwedeng pambayad yung kanilang dugo. Hindi po pwede yan. Makasalanan yan eh. Merong execution at hindi yun naging madali para sa atin. Hindi yun naging madali, para sa Diyos. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, dun pa rin sa passage po natin, ano po sabi? Ano ang execution? God made Him who had no sin to be sin for us. Okay? So that in Him, we might become the righteousness of God. Wow. Sa Tagalog, siya na walang kasalanan ay naging kasalanan. Hindi naging makasalanan kasi hindi nga siya nagkasalanan. Naging kasalanan upang ang kanyang katuwiran ay mapasa atin. Nagkaroon ng great exchange. Yung kasalanan mo napunta sa kanya. At ang katuwiran na meron siya, ang siyang napunta at nabalot sa atin. Kaya ang puot ng Diyos wala na sa'yo. Dahil ang dugo na ni Kristo ang nakikita ng Ama at ang katwiran ni Jesus ang nakikita ng Ama, ang wangis ni Jesus ang nakikita ng Ama sa mga taong tumanggap sa kanyang bugtong na anak. Tama po ba doon? Ano ang nangyari sa spiritual death? Si Jesus yung namatay para po sa atin. Siya po ang namatay po para po sa atin. Amen po ba doon? Lahat ginawa na ng Diyos. Maibalik lang tayo. Dahil hindi natin kaya. Amen? Yung effort niya, sa Kanya na eh. Diba? Yung execution, siya pa rin. Siya na yung bumaba sa langit. O sana ba bumaba siya para maghari? Hindi, nag-execute siya eh. Pinahirapan siya eh. Amin po ba doon? Namatay siya para sa atin eh. Yun ang matinding execution eh. Para ano? Para ma-deal niya, maalis yung mga barriers. At ma-restore ang tao sa Diyos. At dahil binayaran ni Jesus ang lahat ng ating kasalanan, ibig sabihin, yung spiritual death, nasettle na. Dahil sinasabi sa Bible, lahat ng kumilala kay Jesus ay justified. Pinawalang sala. Pinawalang sala na. Anong ibig sabihin ng pinawalang sala, kapatid? Hindi ka nahahatulan ng Diyos kasi may nagbayad na eh. For example, nakabasag ka ng mamahaling bagay sa SM. Of course, kailangan bayaran mo yon. Wala kang pambayad eh. Napakamahal, milyon. Ano pambabayad mo? Mahirap lang, for example, yung tao. Ano ibabayad niya? Wala siyang pambabayad. Kaya lang, may isang taong lumakad, binayaran yung 1 milyon, hindi lang 1 milyon, 10 milyon ang binayad. Lagpas-lagpas pa sa presyo na hinihingi. At dahil binayaran niya na, pwede niya pa bang singilin yung taong nakasira? Aba, hindi na. Hindi pwede double jeopardy. Hindi ibig sabihin, hindi po pwede binayaran na ng nanay ko, babayaran pa ng anak. Binayaran na ng magulang eh. Tama ba doon? Ibig sabihin, yung bata ba yun, may sala pa? Wala nang sala yan. Bakit? Binayaran eh. Amin mo ba doon? Yung bata ba na yan, mahihiya pa na baka pagalitan? Hindi siya pwede mahiya. Bakit? May nagbayad na eh. Ang naging kabayaran
ng ating kasalanan ay, sabi sa Bible, ay higit pa sa ginto at pilak, kundi ang dugo ni Jesus. Hindi lang sapat, higit pa na pambayad sa ating mga kasalanan. Amen po ba doon? We are justified. Ephesians chapter 2, verse 4 to 5, but God, being so very rich in mercy, because of His great and wonderful love with which He loved us, even when we were spiritually dead and separated from Him because of our sins, He made us spiritually alive together with Christ, for by His grace, His undeserved favor and mercy, you have been saved from God's judgment. Amen. And slavery of sin. Alipin ka pa ba sa kasalanan? Hindi na. Kasamang sinetel ng Panginoon yan. Ephesians chapter 1 verse 7. He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom with the blood of His blood and forgave our sin. Binayaran ng Diyos ang ating kasalanan at ang ating kalayaan dahil sa Kanyang dugo. Wrath of God. Para maiwasan natin ang puot ng Diyos. Of course, kailangan tumama ang puot. Tama? Para masettle yung issue ng wrath of God, kailangan meron tamaan ng puot. Are we getting this? Tama? Kung ang kasalanan para mabayaran, kailangan mamamatay. Come on. Nandiyan ba tayo? Ang puot, para masettle, mabayaran, kailangan may tamaan. At doon sa krus ng Kalbaryo, bit-bit ni Jesus ang lahat ng ating kasalanan. Tumama sa Kanyang katawan ang puot ng Diyos. Si Jesus ang naging pampalubag loob. Ibig sabihin ng pampalubag, siya yung nagbigay kapayapaan sa Ama doon sa kasalanan. Ang sabi sa Bible, 1 John chapter 4 verse 10, okay? And this is love, not that we love God, but He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sin. Sa Tagalog, pampalubag loob. Siya. Ano ibig sabihin? Dahil ang dugo ni Kristo ay nasa atin na, hindi na ibibigay ng Diyos ang puot niya sa iyo. Pero, dahil si Jesus, sabi sa binasa, ang naging kasalanan sa Kanyang dugo ang katawan, ipinataw ang puot ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, doon sa krus ng Kalbaryo, my God, why have you forsaken me? Ano ibig sabihin? Hindi naman tinatawag ni Jesus ang Ama ng God eh. Lagi niyang sinasabi kapag kausap niya ang Ama, Father. Pero ito yung first time na sinabi ni Jesus, my God, why have you forsaken me? Bakit? Kasi nagkaroon ng great exchange na dapat sa susunod na panahon, sa panahon ng paghuhukom, tayo yun eh. Tayo yung magsasalita na bakit mo kami pinabayaan. Pero si Jesus na ang kumuha ng lahat. At doon, hindi matignan ng Ama ang Kanyang anak. Kaya ni Jesus ang latay. Kaya ni Jesus ang bugbog. Pero ang pinakamasakit sa Kanya, yung hindi siya kayang tignan ng Ama. Bakit? Sabi sa Isaiah, ang mata ng Diyos ay banal. Dahil ang kasalanan ng tao ay nasa dugoang katawan ni Jesus. Hindi kayang tignan ng Ama ang Kanyang kaisa-isang anak. Dahil inabsorb lahat ni Jesus ang ating kasalanan. Nauunawaan po natin ito. Na si Jesus, na ating Panginoon, siya lahat biyaya ng Panginoon. Biyaya ng Panginoon. Amin po ba doon? Yung bang yung kasalanan mo, pag napunta ka sa dagat, diba doon sa beach na yun, sa Dalampasigan, nandun yung napakagandang buhangin. Makaka-attract yung buhangin, ang ganda-ganda. Tapos may mga crabs na naglalakad doon sa crabs na yon. Diba, may nabubutas yung sand. Tama? Sa dami ng butas,
Yun yung kasalanan natin, yung mga butas ng mga, ano ba yung crab sa Tagalog? Talangka. Talangka. Binubutas yung sun, ang ganda-ganda. Yun ang kasalanan natin. Pero dumating isang malakas na agos ng pag-ibig ng Diyos. Pagbaba ng agos, na-wash out lahat ng butas at naging patag uli ang buhangin. Wala na yung kasalanan natin. Pinatawad na tayo ng Diyos. Kaya ang tao, hindi sanay na walang ginagawa. Pero wala kang pwedeng gawin kasi lahat ng ito ay galing sa Kanya. Siya ang nag-effort, siya ang nag-execute. All this from God. Tinanggap natin yung biyaya ng Panginoon. Gusto ko maintindihan niyo yung biyaya ng Diyos na walang kahit anong effort mo. At dahil hindi maintindihan ng taong biyaya ng Diyos, ang mga tao patuloy na nag-e-effort para patawarin. Pero hindi mo na kailangan may nag-effort na eh. Hindi mo kailangan i-execute kasi may nag-execute na. Kaya di ba makikita mo yung mga tao, nagpipinitensya, naging religyoso, sa pagkakataon na para sana sa gantong paraan, Lord, mapatawad mo ako, sana sa gantong paraan, tanggapin mo ako. Ganun ang tao, kaya sila gagawa ng mga charity. Ngayong Pasko, ang dami lang ginagawang kabutihan. To the point na para lang matuwa ang Diyos sa kanila. Nung tinanggap mo si Jesus, masaya ang Diyos sa'yo sapagkat ang dugo ni Jesus ay nasa iyo. Kaya ang Ama nakangiti sa'yo. Hindi dahil sa ginawa mo. Dahil ang ginawa mo, hiwalay kay Kristo, maruming basahan yan sa Kanya. Yes. So, ang tao hindi nila maintindihan. Bakit? Ano ba ibig sabihin ng biyaya? Ang biyaya, tinanggap mo ang kaligtasan, tinanggap mo ang kapatawaran, naibalik ka sa Ama, naibalik ka sa Panginoon, naibalik ang tao sa Diyos, na wala kang ginawang effort. Hindi nila makomprehend yun kasi walang gagawin. Oo, wala kang gagawin. Kaya nga, biyaya eh. Bakit? Kasi hindi sinabing half is from God. All is from God. Lahat ng effort, ng sakripisyo, binigay na ginawa ng Diyos, maibalik ka lang sa Kanya. Yun ang biyaya ng Panginoon. Amen. Maibalik ka lang. Ikaw na nakaargabyado, ikaw na may kasalanan, siya yung nag-reach out para maibalik tayo sa Kanya. Kaya nga sa Bible nakalagay doon, sino ba ang tao para Kanyang isipin pa? Ako pag nakikita ko yan yung parang yung who am I, yung di ba? Yes. Sino ba naman kami? Sino ba naman kami para iwan mo ang langit? Para masugatan, masaktan, mamatay para sa amin. Dahil mahal ka ng Diyos. Ayoko maging generic sa atin yung pag-ibig ng Panginoon. Kaya binibigyan ko kayo ng details kung bakit si Jesus ang ibinigay. Dahil siya lang ang karapat-dapat at nag-iisa na makakaalis ng barriers na yon. Upang ang tao ay ma-restore sa relasyon niya sa Panginoon. Amen po ba doon? And because of this, because of His grace, imagine, tinanggap mo. Naligtas ka, ano ginawa mo? Wala. Pinatawad ka, ano ginawa mo? Wala. Ba't ka naligtas? Biyaya lang. Kahit isa, wala kang ginawa. Hindi ka naglilingkod para maligtas. Biyaya lang. Merong kamay sa langit, inaabot, salvation, binaba sa langit. Ando na lahat. Ang ginawa ko lang, tinanggap ko yung regalo. Naniwala ako, Lord, Ikaw yun. Ikaw ang gumawa ng lahat-lahat para sa akin. Doon sa krus ng Kalbaryo, sinetel mo ang lahat para sa akin. Pinalaya mo ko, pinatawad mo ko, niligtas mo ko, tinatanggap ko po yung regalo. Yung regalo, libre. Meron bang regalo na may bayad? Wala. Ang regalo, libre.
libre mong tinanggap, pero napakahirap i-execute niyan sa Diyos. Grabe ang kabayaran niyan. Grabe kabayaran niyan. Amen? Yung isipin mo lang, yung anak mo, ibibigay mo sa mga... Kahit sabihin mo nga sa mababait na tao ibigay mo yung anak mo, nag-iisa mong anak, ibibigay mo sa mabait na tao para hindi mo gagawin lalo sa masasamang tao. Biyaya talaga ng Panginoon Kaya lang ang tao, hindi nila maintindihan yung biyaya ng Panginoon. Laging merong gustong gawin. Kaya sa Book of Hebrews, pag binasa ninyo, yung Book of Hebrews, pag pinag-aralan nyo yun, yung mga Hudyo, bumabalik ulit sa templo para magandog. Yes, yung ibang mga Hudyo, bumabalik pa sila. Kasi bakit? Para maghandog. Akala nila may babalik pa, may Mesyas pang darating, wala na. Si Jesus lang yun. Dumating na siya. Kasi hindi kaya ng mga ibang Hudyo na walang gagawin kasi sanay sila sa Pentateuch sa laws. Ibig sabihin, para ma-please mo ang Diyos, kailangan may gawin ka. Ginawa na lahat ni Jesus. Kaya nga sabi niya sa akin, it is finished kung sinabi it is finished, ano pa tatapusin mo? May tumapos na. Taka po natin to. It is finished, tapos na So wala nang handog na iaalay pa kasi naibigay na si Jesus Now, kapag hindi mo tinanggap yon, marami mga Hudyo hindi tinatanggap yon, bumabalik pa ngayon sa templo. Bakit? Hindi nila ma-embrace yung grace ni Lord na wala kang gagawin. Andiyan pa ba tayo? Kailangan may gawin, kaya nagbabalik sila. Sa ganung paraan, akala nila may pipisa si Lord, hindi. Kaya sabi, wala nang handog na iaalay para sa katubusan at kaligtasan ng tao. Bakit? Kapag bumalik ka, wala ka nang hinihintay, dumating na Take it or leave it. Kung si Jesus ay Panginoon mo, si Jesus yun. At wala nang iba pang darating na Mesyas. Yung effort, nag-reach out, ang Diyos. Nag-execute, ang Diyos. Dito po ako magtatapos sa inyo. Dahil pinatawad, dahil niligtas. Sino dito ang mga pinatawad ng Panginoon? Okay. Niligtas ang Panginoon. Na-restore yung relasyon niya sa Diyos. Okay. Ito na ngayon, yung ini-implore ni Apostle Paul na good news. Ang sabi niya, sa 1 Corinthians chapter 5, verse 19, tingnan niyo po ito. That God was reconciling the world to Himself in Christ. Okay? Ibig sabihin, ang tao, kung kailangan niya ng kapatawaran, kailangan niya ng kaligtasan, available na kay Kristo. Na kay Kristo na lahat. Amen? Nandyan na. Tatanggapin na lang yung regalo Yan yung pinakamagandang regalo na makatanggap mo ng pamilya mo sa Pasko. Walang iba kundi si Jesus. Amen. So God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sin against them. Amen. And because of this, He has committed to us the message of reconciliation. Ano ibig sabihin nito? Ito po tayo, yung engagement of reconciliation. Engagement. Ano ibig sabihin? In verse 20, drop down nyo lang po. Nakalagay sa verse 20, we are therefore God's ambassadors, Christ's ambassadors. As though God were making His appeal through us, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Ano ibig sabihin? Look at this. Ito po yung ating natural response. After we got saved, after kang patawarin, ito po yan, sabi po rito, dahil napakagandang balita nito, ang Diyos na ang nag-reach out, ang Diyos na nag-execute, dahil napakagandang balita nito, pinagkakatiwala ko sa inyo itong mensaheng ito. Dali nyo sa mga tao na ang kaligtasan ng kapatawaran ay na kay Kristo. Binayaran na lahat ng Panginoon. Ginawa na lahat ng Panginoon. Wala ka nang gagawin. Yung regalo, tatanggapin mo na lang. Tatanggapin mo si Jesus sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas. At ang kaligtasan, kapatawaran ay nandoon. Sabi niya, tayo raw yung pinili. Inatasan, nadalin itong napakagandang mensahe. Mensahe ng mabuting balita, mensahe ng biyaya ng Diyos, ipagamit ang ating buhay
para ang mga tao na wala pa sa Kanya ay maibalik muli. When we say ambassador, kapatid, ambassador represent the president, the king, and the nation. Ganun kabagsik yan. And we are Christ's ambassador. Ambassador daw po tayo. Ito po yung sinasabi po ni Apostle Paul dito. You are God's agent, God's representative. You are His mouthpiece. Amin po ba doon? Mabagsik na yung statement to. Ibig sabihin, nakasalalay sa'yo. Dahil ambasador ka, nakasalalay sa'yo. Yung mensahe na pinagkatiwala. Napakagandang mensahe. Sabi niyan, God is making His appeal through us. Through us, sabi niyan, sa pamamagitan mo. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tayo yung magiging channel ng mga tao. Implore in Christ's behalf. Biruin mo. Nung binasa ko to, we implore you on Christ's behalf. Sabi ni Apostol Pablo, kasi ang implore kasi, alam niyo ibig sabihin ng implore? Nagmamakaawa. Parang awa niyo na. Begging. Dalhin niyo to sa mga tao. Sabi ko, ano? Grabe itong hugot ni Apostol Pablo, no? Kasi naranasan niya lahat eh. Alam niya yung buhay niya before. Kaya sabi niya, parang awa niya na. Napakaganda nitong mensahe nito. Dalhin niyo to sa pamilya ninyo. Dalhin niyo to sa mga kaibigan niyo nang sila rin nakibalik sa Diyos. Mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Bakit? Andiyan na si Jesus. Tinapos na lahat ng Panginoong Jesus. Ibigay niyo itong mensahe na to ng pagkakasundo. Mensahe ng pagkakasundo. Na ano, na ang tao malaya na siya makakalapit sa Panginoon, sa Diyos, sa pamamagitan ni Jesucristo. Sabi niya, we implore you. Sabi mo, look at this, we implore you on Christ's behalf. Alang-alang sa Panginoon. Be reconciled to God. Magkasundo. Sa Diyos at ang bawat isa. Amen po doon? Nakikiusap ka. Bargainan ka. No? Sabi na, reconcile to God. Ano ba ibig sabihin? Merong mission eh. Merong mission. Ikaw na nakaranas, ikaw na nakatanggap, wala kang effort, biruin mo, lahat ginawa niya. Isn't it good news? Kaya sabi ni Pastor Daniel, nakikiusap ako. Sa ngalan ng Panginoon. Dalhin niyo itong mensahe na ito, ng pagkakasundo. Maging ambasador ka ng Diyos, una sa pamilya mo. Sa pamilya mo. Sa mga kaibigan mo. Maging channel ka, maging dahilan ka na sila makabalik sa Panginoon. We implore you. We implore you. We implore you. Bakit? Ano ba ginawa ng Panginoon na naranasan ni Apostol Pablo na binanggit niya sa previous verses? Tingnan niyo po ito. In verse 14, nasa 18 tayo kanina hanggang 21 eh. In verse 18, nakalagay po dyan. Pakibasa. Ano ba yung previous verses? After all this from God. Number 1, verse 14. For Christ's love compels us. Yung pag-ibig daw ni Jesus. Ano ibig sabihin na compels? Hinahatak ka. Grabe. Yung pag-ibig ng Panginoon. Because we are convinced that one died for all and therefore all died. Pangalawa, tingnan niyo po ito. Alang-alang sa pag-ibig ng Panginoon, we are compelled by His love. Pangalawa, changed through His death. Drop down. Verse 15. Alang-alang sa pag-ibig ng Diyos, binigay niya si Jesus para sa atin. Pangalawa, and He died for all.
that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. Binago tayo. Binago tayo ng kamatayan ng Panginoon. Paki-drop down po. That is, and we are created as new. Verse 17. Alam natin to. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new is here. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay, maibalik ka lang. Dahil sa kanyang kamatayan, binago ka niya, pinalaya ka niya sa pagiging alipin ng kasalanan. At dahil sa kanyang pag-ibig at biyaya, ginawa kanyang bago. At bupasok ang verse 18, all this is from God. Lahat yon ginawa ng Diyos. Pinatawad, minahal, ginawang bago. Ako po natin to. Sino daw lahat gumawa? Ang Panginoon. Pwede po tayong lahat ay tumayo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, lahat na to ginawa ng Diyos eh. Kaya nakikiusap ako, alang-alang sa Panginoon. Sabihin niyo to sa mga tao. Dalhin niyo to, itong mensahe ng pagkakasundo. Dalhin niyo to sa pamilya. Dalhin niyo sa mga kaibigan ninyo. Sila rin, maranasan nila yung pag-ibig ng Panginoon. Sila rin, baguhin din ng Panginoon ang kanilang buhay. Sila rin gawing bago ng Diyos ang kanilang buhay. Dalhin niyo tong mensahe ng pagkakasundo. Biyaya ng Panginoon. Not half, but all. This is from God. Imagine mo, siya pa ang nag-reach out. Siya pa yung napahirapan, binugbog. Dapat tayo yun eh, kasi tayo yung makasalanan eh. Di dapat tayo magbayad. Siya yung nag-execute eh. Ang nais lang ng Panginoon sa lahat ng ating naranasan, sabihin mo rin ito sa iba. Yun ang pakiusap ni Apostol Pablo. Magkasundo ang bawat isa at maging ambasador ng Panginoon. Maging engaged sa mission. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Tunay nga lang lahat ng meron kami ay biyaya mo lamang. Hiwalay sa iyo, O Diyos. Bagsak ang aming kalalagayan. Di namin kayang baguhin ang aming sarili. Di namin kayang iligtas ang aming sarili. Hindi namin kayang linisin ang aming karumihan sa iyong paningin. At hindi namin kayang maging karapat-dapat sa iyo. Lord, dahil mahal mo kami, ikaw ang gumawa ng paraan, ng daan, para lahat ng hindi namin kaya, Lord, ikaw ang umabot. Ikaw ang nagpatawad kahit kami ang may kasalanan. Ikaw yung nag-take ng action kahit kami po, Lord God, ay nakaargabyado sa iyo. Pero ikaw pa rin, Lord God, yung gustong-gusto na ma-restore kami sa iyo, Lord. Sino ba naman kami na makasalanang hiwalay sa iyo, Lord? Pero hindi bumitaw yung pag-ibig mo sa amin. Muli kaming nilapit ng pag-ibig mo sa iyo, Lord. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon, pinatawad ang aming mga kasalanan, iniligtas, binago, at binigyan ng bagong simula. Lahat ng ito ginawa mo po sa amin, Panginoon. Ang Pasko ay hindi lamang patungkol sa anumang selebrasyon, kundi Lord, Panginoong Yesus, ikaw ang sentro ng pagdiriwang ito. Hindi lang sa araw ng bukas, kundi sa puso namin sa araw-araw, Lord. Maging lamang ka at luklukan mo po ang puso po namin. Salamat po. We love you and we honor you, Lord. In Jesus' mighty name. Amen and amen.